Magandang hapon ho sa kanila. Ito po muli yung lingkod, si Dr. Alan Hernandez. Isa po akong internist, endocrinologist. So, pag-usapan natin ngayon yung monkeypox, no? Yung bagong virus na kumakalat na naman na baka kumalat sa buong mundo, no? So, ito yung tatawag din dito ay Mpox. Ito yung bagong pangalan binigay ng World Health Organization sa kanya. Hindi ito bagong virus. Unang ito natuklasan noong 1958 sa isang unggoy, no? Macaque monkey. So, ito yung unang natuklasan. So, matagal-tagal na rin ho ito. Member ito ng Orthopox family na kasama dito, kapamilya niya yung smallpox at yung chickenpox, no? Una itong natuklasan sa tao around 1970 sa Democratic Republic of Congo, no? Sa Central Africa, no? And there are two variants. Dalawa yung uri niya o strains niya, yung West African variant at saka yung Central African variant, no? Yan. Sa larawan makikita niyo yung kung saan sa Africa yung Democratic Republic of Congo. So Central Africa siya, kaya tinawag na Central African virus ito. Ang tawag din is clade 1. Yung West African strain ay clade 2 ang tawag diyan. So nagkaroon din ng mga dati ng outbreaks ito, pagkalat. Yung pinakahuli was in 2022, mahigit 70 bansa ang naapektuhan. At ito primarily dahil lang sa West African o clade 2B strain, no, na tinatawag. Itong West African or strain na to ay ito yung hindi kasing problematic nung Central African strain. Mas nakakahawa, mas deadly, o mas maraming maaaring mamatay doon sa Central African variant. Itong West African variant o yung clade 2B hindi masyadong nagbibigay ng pakamatay o hindi siya kasing deadly nung Central African variant. In fact, 99.9% ng West African strain ay nagkaroon ng ganitong infection ay nabubuhay naman, no? So mataas ang survival rate. Konti lang talaga namamatay dito. Nung kumalat sa United Kingdom, napansin nila na marami sa mga tinamaan nito ay gawa ng yung mga nabibilang sa gay community. At saka may mga bisexual na kalalakihan. No? Sa Spain, natuklasan din nila yung isang outbreak doon galing sa isang sauna. Okay? So those are just some of the outbreaks that occurred noong 2022. Yung kasalukuyang outbreak, no, ito ay tinawag na ng World Health Organization na Public Health Emergency of International Concern. Kasi medyo seryoso na talaga. Ibig sabihin, may potential na kumalat at magbigay ng malaking problema, potentially pandemic, no? Although of course not necessarily ngayon sa kasalukuyan din nila sinasabi pa, there's no clear indication yet na magiging pandemic ito. Pero dumadami na rin talaga ang kaso. Sa kasalukuyan, may higit 17,000 cases na ito. Although karamihan sa kanila sa Central Africa or sa Democratic Republic of Congo, sa DRC. Pero may higit 500 na rin ang nangamatay nito sa outbreak na ito. So kung titingnan nila, so relatively mataas-taas din yung fatality rate na tinatawag. Nasa mga, kung kukwentahin, nasa mga 1 to 3%, no? Although 1 to 3% ng mga nagkakaso ang nangamatay. Kaya lang hindi pa masasabi talaga kung gaano ka-accurate yan. Kasi maaaring underreported yan, hindi lang yung mga naging kaso or pati yung mga nangamatay. So this outbreak
a little bit worried sila kasi yung 2022, it was because of the West African strain na hindi siya masyadong mapanganib. So, mas worrisome itong kasalukuyang outbreak na ito kasi ito yung dahilan sa Central African strain or yung clade 1. At napansin din nila na 70% ng mga namatay ay mga bata. So, mas mapanganib ito sa mga bata kung sakasakali man. Sa atin sa Pilipinas, hindi pa malaking problema kasi so far, nang natalata nila ay sa 10 kaso pa lang. No? 4 doon noong 2022, 5 noong 2023, up until December of 2023. And in fact, the other day, doon nakita yung, doon nang nakita yung unang panibagong kaso dito sa Pilipinas. So far, sa 10 kaso pa lang ang natuklasan dito sa atin. So hopefully hindi dadami kasi sana hindi dumami siya. Pero relatively speaking, marami ng bansa sa buong mundo na apektuhan. No? Sa Europa, yung huling nabanggit na ni-report ay sa Sweden. No? So may kaso na rin doon. So paano ba ito kumakalat? Well, pwede manggaling sa tao, human-to-human transmission, or pwede rin galing sa hayop, zoonotic transmission. Sa tao, usually by close contact, no? Through, halimbawa, yung isa sa mga simptomas kasi nito ay yung magkakaroon ng mga rashes, no? Na maaaring pumutok at may fluids na lumabas, no? O manana actually, no? Pagka halimbawa nahipo yan ng pasyente pagkatapos may hinipong isang bagay, no? Or hindi po ka directly, pwede ka mahawa, no? Through close contact. Pwede rin yan through sexual transmission, no? Kaya nga sa UK nagkaroon ng outbreak among the gay community at mga kalalakihan, no? Pwede rin ito maipasa without necessarily through sexual contact, no? Kasi sa bodily fluids, halimbawa sa laway, sa sipon, pwedeng maipasa ito. Halimbawa, naghalikan kayo, pwedeng maipasa sa iyo, no? Pwede rin through yung sa mga nag-aalaga ng mga pasyente nito, yung contaminated na beddings, no? Yung tinulugan, no? O ginamit ng pasyente, no? Pwede mahawa kung sino man yung mag-aalaga. Nagkaroon ng ilang cases ng ganito sa ibang bansa, no? Among the healthcare workers doon. Sa respiratory, sinasabi nila na it's not as much as katulad dun sa COVID na mabahin ka, pwede ka talagang magkaroon na. Sa through respiratory means pwede, no? Kaya lang matagal na exposure, roughly siguro mga ilang oras up to about maybe 4 hours na exposure bago mo talaga makuha through respiratory droplets, no? So hindi ganun kadali, no? Usually pagka ganyan, pagka nahawa ka through respiratory droplets, ibig sabihin kasama mo yan sa bahay o sa trabaho. And then you can have congenital transmission, no? Galing sa ina na maipapasa sa anak, no? Sa mga hayop naman, pag yung isang hayop ay kontaminado o infected nito, na pagka ikay kinagat, no? Yan, o kaya kinain mo yung isang hayop, no? Although tinatawag itong monkeypox kasi yung unang kasong natuklasan galing sa unggoy, karamihan ng mga nagkakalat nito, yung mga reservoir host, ay hindi naman monkeys, no? Mostly small mammals or yung rodents or mga daga, o kapamilya ng daga. So yung mga nagkakalat nito, daga or squirrel, ganyan. So pagka nakagat ka niyan, o di kaya niluto mo at kinain mo, no? In some places, so particularly sa Africa, kinakain talaga nila yung mga rodents.
yung mga daga, for example. O di kaya na hinandal mo yung hayop, pwede ka magkaroon ng kaso. Yan. Now, ano ba ang mga simptomas ng monkeypox? So, similar to actually chickenpox, medyo mahirap siyang anong tawag dito? I-differentiate, halos parehong itsura nila, dahil nagkakaroon ng lagnat, sakit ng ulo, pamamaga minsan mga kulane, muscle aches, mahina ang katawan, pananakit ng katawan, and then nagkakaroon ng rashes, yung parang actually itsura niya parang sa chickenpox din it can occur in fact as early as 1 to 2 days after the onset of symptoms. By the way, incubation period nito o yung bago ka mahawa pagkatapos ka ma-expose can range anywhere from 1 day to 3 weeks So pwedeng matagal na bago ka magkaroon ng sakit. Pero yung pagkakaroon ng mga rashes can occur as early as 1 or 2 days after magsimula ka magkaroon ng infection. So ang pinagkaiba nito, so ang itsura niya halos parang chickenpox din yung mga rashes niya. Kaya lang yung location, kadalasan pagka chickenpox sa katawan nagsisimula siya mostly sa ulo at saka sa extremities, sa mga kamay o sa paa, and even the groin area, o di kaya kung sexual transmission, sa ari mismo pwedeng magkaroon ng rashes, Yan. So, paano ba ginagamot ang monkeypox? Essentially, supportive lang. Ibig sabihin, kung ano yung simptomas, siyang binibigyan ng atensyon. Mahalaga yung hindi siya yung fluids ng pasyente, yung pagka nilalagnat, bibigyan ng gamot sa lagnat. And then, meron ding mga antiviral drugs na ginamit noong 2022. Although yung mga gamot na ibinigay doon, yun ay yung mga pangkaraniwang antiviral drugs na ginagamit din sa smallpox. But primarily, the treatment is supportive kasi wala naman talagang gamot para panlaban dito, lalo na sa kasalukuyan. Now, may mga bakunang ibinibigay din sila sa kasalukuyan, at least 2 vaccines that are available. Yung nauna yung ACAM2000 at yung pangalawa yung Jynneos na vaccine na mas bago. Ito yung ibinigay nung ilan sa mga ibinigay noong 2022 outbreak. So ito rin yung mga bakuna ibinibigay sa smallpox actually, pinakaiba nila yung bakunang ginagamit dito, hindi katulad no ginamit sa COVID na yung mRNA vaccines, they are genetic vaccines, may ibig sabihin. Ito, ginagamit na teknolohiya dito ay katulad ng unang mga paggawa ng bakuna nung araw, for example, they use the live attenuated viruses, ang malaking pinagkaiba rin dito yung occurrence ng mga side effects, hindi kasing nakakatakot kaysa dun sa mga genetically produced vaccines. Kaya lang, meron ding risk of course, just like any other drug, may mga potential adverse effects, particularly yung tinatawag na myopericarditis, more doon sa unang bakunang ibinigay, yung ACAM2000 vaccines. So, relatively mas safer yung Jynneos vaccine. So, sa ngayon, hindi pa naman ito ubod ng laking problema. Kaya lang, maganda may awareness na rin tayo na kailangan na alam natin na nangyayari na to. Ang kagandahan lang nito kumpara halimbawa dun sa COVID, so para sa chickenpox, may rashes yung pasyente. So, na-isolate kaagad yung pasyente may sakit,
bago siya magbigay ng pagkalat. So hopefully, hindi siya lalaki katulad nung nangyari sa COVID. Okay? So anyway, mag-ingat pa rin tayo, no? Kasi baka mamaya may nakatapat ka na pala na may infected pero wala pa siyang rashes. It pays to be careful, no? Medyo hindi naman yung COVID kasi hindi diyan nagwawakas yung pagkakaroon ng mga pandemic na yan. Maaaring diyan lang nagsisimula. There are 2,000 zoonotic, more than 2,000 zoonotic diseases na galing sa hayop na pwede ipasa sa tao. So, pinatitikim na naman tayo nito. Okay? So, unfortunately, may parating nitong monkeypox or mpox na ito. So, mag-ingat po tayong lahat. So, dyan nagwawakas ang aking lecture ngayon. Sana may natutunan mo tayo. Sana makatulong mo tayo sa kanila lahat. Magandang hapon po sa kanila. Maraming salamat.